Salamat pong muli sa Ama sapagkat ako po ang naaatas ngayon na facilitator. Pakpang po natin ang Panginoon. Ang binigay po sa atin ng kalooban ng Ama, ang tema po ay pandama. Bibigyan ko lang po kayo ng maigsing pagpapaliwanag upang maliwanagan niyo po na kung sino po ang gustong magbahagi, pwede po, huwag po tayong mahiya. Sapagkat kung kalooban po ng Ama na tayo ay tumindig, huwag po natin na hayaan na maghari ang ating pagkatao. Manguna po sa atin ng Panginoon para po bigyan po tayo ng lakas. Pandama po. Halimbawa po, tayo pong lahat, kung wala po tayong pandama, bawat isa sa atin, lingkod man, tagasunod man, pasyente man, wala po tayo dito. Amen po ba? Sapagkat ang sinusundan po natin ay ang ating Panginoon. Kung hindi po natin siya nadama sa katawaan po ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat po pagmamensahe, hindi po ba daman-daman natin ang Panginoon na buhay po siya sa dako pong ito? Amen po ba? Palakpakan po na po natin ang Panginoon. Kaya po kung sino man po ang nais magbahagi, magtaas lang po kayo ng kamay. Yun lang po ang maibabaging konting paliwanag. Basta po lahat po tayo nabuksan at may pandama po tayong lahat. Kaya po hahandugan po tayo ng awitin sapagkat siya po, mula po siya nung naglingkod, hindi po sa damdamin niya na nag-uumapaw na siya po ay mag-alay ng awitin. Pagka po siya ay tinatawag, daman-daman niya ang Panginoon. Kaya nalulugod po sa kanya ang Diyos. Kaya tinatawagan ko na po para marinig po natin ang binigay na tinig ng Panginoon sa kanya. Tinatawagan ko po ang kapatid natin na si Tita Mirna. Aalayan po tayo ng dalawang awitin. Salamat po, Ama. Buong galak, ang pasasalamat sa iyo sa bawat araw. Salamat po. Katotohanan ang mainam na pandama ay mula po sa iyo. Kaya po, sa tuwinang ako ay tatawagan mo sa harapan upang maging bahagi ng gawain mong pangkabanalan. Sa tuwina po'y hiling ko, pangunahan at pagharian mo po ako, 10 ng mga kapatid ko na gagamitin mo upang maging bahagi ng gawain mo. Amen. Buhay po ang Diyos. Marahil po, hindi na po ako nahihiya, naalala niyo. Sino po sa inyo ang nakaririnig sa kapatid nating mother, ating mother of the house, sa tuwing ang titindig po siya dito, naririnig po ba ninyo? Sa totoo lang po, ang paglilingkod sa Diyos, pakapalan ng mukha yan. Hindi po ibig sabing pakapalan ng mukha, makapalang mukha mo at gagawa ka ng kawalanghyan. Ano po? Sabi ko nga po, Mother, salamat po sa salitang yon. Ibig pong sabihin, huwag tayong mahihiya. Amen? Kung ano yung kaloob sa atin ng Panginoon na batid naman natin na magiging kapupulutan ng aral ng sino man o dili kaya ay magdudulo ng inspirasyon, huwag po tayong mahihiya. Amen po ba? Kagaya no, si Tata Piling, si kapatid na Piling. Kung titingnan mo, mahihiyain. Subalit pagtindig sa harapan, galak na galak po ang Mami Betchiko. Ano po, pag nagbabahagi siya. Maging sino man po sa atin. Kaya po ako, nung marinig ko po ang ating mahal na kapatid na facilitator, nagpuri po ako at nagpasalamat. Sapagkat sa totoo lang po, isang pagpapakatotoo, kung ako lamang po ang tatanungin, kahit po 3 awit sa bawat araw, hinihiling ko po sa Ama. Alam niyo po, pag nananalangin ako, nawa, huwag manawa ang sino man sa pakikinig, bagamat manaka-naka paulit-ulit ang awitin. Kung paano nga po, ito siguro yung handog ng Diyos sa akin, kaparaanan ng pag-aalay ko sa Kanya, at sa ibang kapatid naman ay pagbabahagi ng mga kaganapang hiwaga sa Panginoon. Subalit sa pamamagitan po ng mga awitin, kung atin pong katotohanang ninanamnam, dito po sa awitin ay nakapaloob ang laman ng puso ko at ang nasa kong ibahagi sa inyong lahat. Kaya po, sa sinambit na 2 awitin, sapat na po siguro ang ibinahagi ko upang hindi ko po maubos ang oras. Kasi, damandama ko naman po na maraming nagmimiti na maging bahagi ng gawain ng ating Panginoon. Lalo na po yung kapatid na yon. Talaga pong nakakagalak. Ano po? At ito pong awiting ito,
ay isa sa paboritong awitin ng ating kapatid na si Mami Grace. Wala po siya. Subalit batid ko po, nasaan? Ayun, kumakaway po siya. Ito pong awiting ito, mayroon po siyang ilang awitin na hiniling sa Ama na patuloy maawit. Kaya napakabuti ng Diyos. Iniaangkop ko na rin po naman ito sa tema ng ating kapatid na pandama, na kung ikaw ay nawawala na ng pag-asa, sa pakiramdam mo, ang buhay mo ay wala ng saysay, ang samang pandama noon, ano po? Kaya, wag po, pag tayo nawawala na ng pag-asa, pakiramdam natin, buhay natin, walang saysay, itaas na natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating palad ay itaas natin sa Panginoon at iaangat niya tayo sa kaluwalhatian. Salamat po. Para din po sa iyo, Mami Grace, kapatid na Grace, mahal na mahal ka po namin. Nawawala ng pag-asa at ang buhay mo'y tila walang saysay. Tumingin ka sa itaas, kaibigan, kamay ng Diyos dapat mo abuti. Iangat kanya sa kaluwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Iaangat kaniya sa kaluwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Iaangat kaniya sa kaluwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Itataas kaniya sa kaluwalhatian, iangat niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Itataas kanyang mga anak. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po
sapagkat sa mainam na pandamang ipinagkaloob mo sa amin, walang sawa ka naming pasasalamatan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mainam na damdamin. Naway patuloy mo pong panahanan sa aming mga puso. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa damdamin mong bigay sa'kin. Manakanak ay nalulumbay man din, galagay kahulilipin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na, bigyang lakas kung may tukso. O kay saya ng damdamin kapag ika'y nararamdaman, sa puso ay umuukil-kil. O Ama ko, salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa katatagang alay sa'kin, sa pandamang handog mo, Ama, sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ang lumbay ay para mo, sa pandamang inyalay mo sa buhay ko. Nawa ang may panahanin mo, tuwin ang damdaming ito, kagalakan sa puso ko, nadama ko. Salamat sa iyo, Ama, sa tuwin ay gamitin mo, yaring aking katauhan sa gawain mo. Buong pusong nag-alay at buong katotohanan, nais ko ay magampanan sa'yo, Amang mahal.
hanggang sa wakas ng buhay ko. Huwag nang mawalay pa sa'yo. Salamat sa'yo, dakilang Ama ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Ama. Purihin at dakilain natin po ang Panginoon sapagkat tuwing mag-aalay po ng awitin si Tita Mirna, lalo pong pinagaganda ng boses ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, lalo po siyang pinadadama ng Panginoon sa Kanya kung paano siya sinusuportahan ng Panginoon sa Kanyang magandang tinig. Kaya si Tita Mirna po, damandama po niya. Kaya sa tuwing bibigyan po ako ng atas na mag-facilitator po, facilitator, hindi galak na galak po sa aking kalooban na siya ay tawagin ko. Kaya Tamirna, salamat po sa hinandog mong awitin sa ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin, damandama po niya kung paano po siya pinadama ng Panginoon ang pagmamahal po sa kanya paglilingkod at sa kanya bilang isang hinirang. Tatawagin ko po ang kapatid namin na si Tita Marie. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, pandama. Sa dating buhay, hindi natin, kasi po yung salitang pandama, yun po ay spiritual na salita po, yung salitang kabanalang pandama. Subalit sa ating tao, yun ay pakiramdam. Amen po ba? Sa dating buhay natin, hindi tayo marunong makiramdam sa mga nasa paligid natin. Wala tayong pakialam kung ano na nasa loob ng kasama natin. Amen po ba yon? Hindi natin batid. Minsan, bakit kaya nakasibangot tong si Juan? Hindi ko naman to inaano. Ibig sabihin, wala tayong pakiramdam, kaya siguro nakasibangot, may dinadala. Di po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakalaki po ng pagkakaiba ng dating buhay natin at ngayong buhay natin na dinadanas ngayon sa piling ng Espiritong Banal. Amen po ba? Sapagkat ang lahat ng bagay ngayon ay nagkakaroon ng linaw sa ating puso't kaisipan na iba pala yung pang-tao at iba yung pang-espiritual na karunungan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat sa dating ang buhay natin, may kanya-kanya tayong gusto sa ating buhay, may kanya-kanya tayong pag-uugali. Amen po ba? Minsan may mga bagay tayo na sa atin lang, sa ating mga anak o sa bahay natin, minsan hindi natin nadarama kung ano nasa sa loob ng kasambahay natin o nasa paligid natin, asawa natin, anak, kung ano ba nasa sa loob sapagkat wala nga tayong pandama pang galing sa espiritual na pinadadama sa ating puso. Minsan, pag nakikita nating malungkot ang ating kapatid o ano, minsan nag-iisip tayo, ano kaya ang problema nito? Minsan nagkakaroon tayo ng negative na pagninilay. Sa halip na damahin natin ang pakiramdam nila at apuhapin sila, binibigyan pa natin lalo silang magkaroon ng hindi magandang pakiramdam. Yun po ay sa dati nating buhay. Kaya magpasalamat lagi tayo sa Panginoon sapagkat inakay niya tayo sa dakong ito. At ito ding dakong ito ang nagbigay ng magandang pandama sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa araw-araw nating pakikinig ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lumalalim ang ating talino. Lumalalim ang ating talino sa ating pananampalataya na yung palang mga bagay mabibigyan natin lahat ng pagninilay o kahulugan. At marunong na tayong dumama sa ating kapwa. Tingnan lang natin ang isang tao, alam na natin kung anong may dinadala siya sa kanyang sarili. At sa pamamagitan ng pagtingin natin, naapuhap na natin na siya'y may dinadala, na idudulog na natin siya sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat
tayo magkakapatid dito, tayo pinag-isa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, iisa ang ating Espiritu. Ibig sabihin, nagkakaunawaan tayo. Kaya ang sabi nga, kung anong masakit sa iyo, masakit din sa kapwa mo. Amen po? Lalo na kung ito ay lagi mong kasama o kaklose mo o lagi mo siyang nakikita na katabi mo dyan. Makita mo lang yung mukha niya, alam mo na siguro may problema siya. Sa isip mo lang yun, hindi mo na siya kailangan tanungin ng direkta na, kapatid, may problema ka pa, sapagkat ando na po yung pandama. Amen po ba? At dahil sa pandama na yon, ikaw na mismo minsan ang gumagawa ng way upang maapuhap mo yung kapatid mo na yon sa pamagitan ng, kapatid, hindi mo man alam kung ano dinadala niya, pwede mo siyang sabihin, kapatid, kaya mo yan. Ibig sabihin, naibigay mo na yung pandama na bigay ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, purihin natin ang Panginoon sapagkat napakadakila niya. Ang lahat ay itinuturo sa atin upang maging marapat tayo sa pamamagitan ng pag-apuhap nga po sa ating mga kapatid na hindi na tayo nagkakaroon ng pagkakasala sapagkat mayroon na tayong pandama. Sapagkat kung wala tayo sa ating Panginoon, mag-iisip tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Bakit ganun ang itsura niya? Ba't galit siya sa akin? Hindi naman pala sapagkat meron lang siyang iniisip o may dinadalang suriranin. Subalit ngayon, may makita man tayo kapatid natin na parang ang kanyang itsura ay malungkot siya o ano. Hindi man natin sabihin sa kanyang direkta kung anong problema niya o tanungin natin, idinudulog na natin siya sa Panginoon sapagkat yung pandama ay pag-ibig na inahandog natin sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At saka po mga kapatid, yun nga po na laging inaaral sa atin ng banal na Espiritu na kung ano yung natututunan natin dito, ang pinaka-importante lagi ay ang ating ipagsasabuhay. Sapagkat kung walang pagsasabuhay, baliwala din po yung araw-araw tayong nandito. At yung pandama na yon, pumapasok yun nga po sa pagsasabuhay. Yun ang apuhapin natin ang ating mga kapatid. Yung sa palagay natin na nagkasala sa atin, na hindi makapagsalita, ikaw na may pandama, na batid mo, na nahihiya sa sayo, ikaw na mismo ang umapuhap sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po kabuti ang ating Panginoon na sa tuwin na inaaralan tayo ng marapat sa atin upang sa bawat araw na pag-uubos natin ng oras sa dakong ito ay maging sulit lagi sa pag-uwi natin ng ating tahanan at maibahagi natin to sa ating mga mahal sa buhay. Hindi man sila nakakarating sa dakong ito sapagkat siguro may trabaho o nag-aaral o busy man sila. Subalit tayo na nanggaling dito, marapat lang na ibigay natin o ibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay ang pandama o ang natutunan natin sa dakong ito upang iyon ay isang maging kalugod-lugod sa ating Panginoon na may natutunan na nga po tayo. At higit sa lahat, isabuhay po natin sapagkat walang kwenta po yung puro salita kung walang gawa. Amen po ba? Ang gusto ng ating Panginoon, kung tunay kang nakadama sa Kanya, ipakita mo sa gawa kung ano nga ba ang itinuro niya sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, isa lamang po ang iiwan ko sa inyo. Nawa po, yung pandama na natutunan natin dito sa araw-araw na ating pagpirito dito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng Espiritu, gamitin natin itong pandama na ito. Saan man dakong tayo makaroon, ibahagi natin yung pandamang laging positibong may pag-ibig sa ating kapwa. Sapagkat pag may pag-ibig tayo, yun ang pinakamalaking maibibigay natin, maibabalik natin sa ating Panginoon bilang pag-apuhap sa tuwina sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa pagpapahayag po ni Tamari upang palawakin po ang aking tema. Purihin at dakilain po ang Diyos. Palakpakin po natin ang Panginoon. Sa lahat po tayong lahat, lalo na po may mga karamdaman, pag po nilalapitan tayo ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching, damahin po natin ang Panginoon na nasa katauhan po niya. Kaya bawat haplos po niya, ang kinin po natin na mawawala ang ating karamdaman. Amen po ba? Kaya palakpakan po muli natin ang Panginoon. Muli po, tinatawagan ko po ang kapatid namin muli upang mag-alay ng awitin. Tinatawagan ko po ang kapatid na ating mahal na Apo Kunching, si Bunso.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Pandama, napakagandang ng ating tema sa araw at sa oras na ito. Pandama na magmumula sa ating Panginoon kung papaano nga pong binago niya ang bawat pandama natin. Kaya sa tuwina ay gayon na lamang ang pagmimithi natin na sa tuwina po ay makadatal sa dakong ito. Amen po ba? Naantok po ba kayo? Di naman po. Gising na gising po ba ang mga anak ng Diyos? Gising na gising. Yun po, mawawala ang pandama na to kung aantokin tayo. Amen po ba? Sapagkat di po ba, gayon na lamang ang pagmimithi natin kanina na makaparito, masasayang naman po kung tayo aantokin. Lalo tigit mamaya. Pagpaumanhin po. Pandama. Ito muli tayo. Pandama na kung wala sa atin ito ay magbibilang pagkatao tayo na tatama rin. Amen po ba? Pandama na kung di natin pangangalagaan tuwirang mawawaglit na sa atin. Amen po ba? Kaya mapapalad po tayong lahat na pinahalagaan ang pandamang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sa tuwina po ay gayon na lamang ang pagmimithi natin. Amen po ba? Gayon din naman ang panalangin o samo ng mga alagad na nawa ang kung paano nga pong binuksan at ang pandama ay pinadama na sa bawat isang naglilingkod sa kanyang ubasan, nawa ay manahan ito hanggang sa katapusan ng aming mga buhay. Yun po ang aming samot dalangin. Nawa, ganyan din po naman kayo. Pandama. Pandama na kung sa tuwina po ay, di po ba ang bagabag ay nandoroon sa pag may mga pinagdaraanan. Subalit, batid mo na ngayon na ang pastol mo ay ang Panginoon, kaya't hindi ka na matitigadi. Kaya ito po ang alay ko po sa inyong lahat. Para po sa inyo at syempre po sa ating Diyos na buhay at sa ating mga kapatid na nasa internet ngayon. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa daghipin na patis at dulot niya'y pakong lakas. Tapat sa pangako, ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang.
kay Kanyang pinagpapakinggan sa mainam niyang pastulan. Daan ay puno ng dilim at likalik, hindi ako mangangamba. Tungkol niya mamalo ang siyang kakabay sa akin sa sanggalang tuwinta. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay Kanyang pinagpapakinggan sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. O di po ba? Kapag ang ating Panginoon ang ating pastol, kailanman di tayo magkukulang. Amen po ba? Magkukulang sa anong bagay, ano pa man po ito, sapagkat siya po ang kapupunan. Amen po ba? Siya ang kalatlahatan na makapagpupuno sa bawat nating pangailangan. Amen po ba yon? Gising na po ba kayo? O nakatulog kayo sa awit ko? Nakatulog yata. Okay po. Ay, hindi sinabi ni kapatid Bero pa ako, isang nakahanda eh. Yun po, kasi po, di po ba, sa tuwin na lang po na tumitingdi dito ang tao ay mahina at marupok. Amen po ba? Ngayon, sa ganang katauhan po, ito po talaga ang hinihiling ko sa Diyos na po ako'y samahan niya sa aking sa pagtahak ko sa mundong ito, sapagkat gayon na lamang po ang mga pagdalisay na pahintulot. Batid ko po na may kapusan ng lahat ng ito, kaya po sa Kanya ko na po isinisalalay ang lahat. Muli po para po sa inyo lahat. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Nasa aking pag-ibig ang aking alay. Sa tampis ng iyong kalinga, lagi kong dasal ay manahan ako sa iyong pagmamahal. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Nanuluyo sa aking puso sa tuwing nananalay nang ako manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko, aking minamahal. Di ako tatakot sa gitna
naman ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon kong tanging sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako nang di mawalay sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, nanunluyo sa aking puso sa tuwing nananangklay, nangako ay manatili sa bigsamang may kapal. Panginoon ko, aking minamahal. Di ako matatakot, sakit naman ang unos, pagkat nariyan ka, Panginoon aking sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako nang di mawalay sa'yo. Di ako matatakot, sakit naman ang unos, pagkat nariyan ka, Panginoon kong tanging sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako nang di mawalay sa'yo. Ikaw lamang, ikaw Panginoon, ikaw ang aking buhay. Maraming salamat po. Tanging ang Diyos ang aking sandigan, sandala na walang katibagan, magpakailan pa man. Maraming salamat. Tunay nga pong kay dakila ng Diyos, sa tuwing mag-aalay po ng awitin ng kapatid nating si Bunso, talaga naman po nag-uuma po sa kanyang puso't kaisipan, daman-daman niya ang Panginoon. Kaya salamat po kapatid. Ngayon po, sa layo man po ng pinagmulan niya, upang damahin niya ang presensya ng Panginoon, makapiling niya ang banal na Espiritu sa katawan po nating Manapo Kunching. Malayo man po siya, subalit nag-uuma po ang kanyang damdamin upang makapagbahagi po siya sa aking temang pandama. Galing pa po sa Quezon City. Siya po yung kabiyak ni Mon Tulpo. Kaya po ngayon tinatawagan ko po ang kapatid namin na si Tita Josie Tulpo. Good morning po ulit sa atin lahat sa araw na ito at ang ating tema po ngayon ay pangdama. Ang pandama po ay sa dati kong buhay ko ay wala sa bokabularyo ko po. Sapagkat kung ano po ang naisip ko ay sinasabi ko. Subalit nakakasakit po o hindi ay kung ano po ang aking gustong sabihin, nasasabi ko po. Subalit atin yung pag ako nasambit ko na po, yung ano ang gusto kong sabihin nakasakit man, ay hindi ko na po binabalikan. Yun na po yun aking sinabi. Subalit nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman at napunta po ako rito at hindi ko po akalain na ako'y magiging isang alagad, na dati po ay ako'y nakaupo sa dulo
At hindi ko po alam kung bakit ako naririto bukod po sa sinamahan ko lang ang aking kapatid na siya ang talagang may interes na magpunta rito na magpagamot. Subalit ako po bilang isang ako ay parang sa mga ganitong lugar po kasi hindi ko pinupuntahan dahil sabi ko po sa sarili ko, kaya ko naman po bumili ng gamot. Ay lahat po yon sa aking mga pagpunta-punta po rito ng araw-araw. Yun pala ay mas malalim akong misyon. O kaya bakit ako tinawag ng Panginoon o ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, ako po ay hinirang bilang isang alagad. Ngayon po bilang isang alagad po ay doon ko po naramdaman o nalaman ang totoong kahulugan ng pandama. Sapagkat ngayon po bago po ako magalit sa aking mga kasambahay, iniisip ko muna kung ano ang bibigkasin ko. Kung ano ang mga salita na hindi po nakakasakit sa kanila. Sapagkat sila po ay may mga damdamin din po. Sapagkat ang natutunan ko po rito ay pantay-pantay lang tayo na nilikha ng ating Panginoon. At yun po ay walang mataas, walang mababa, walang mayaman, walang mahirap. Kaya po dito ko po napatunayan na ang Diyos ay dakila. At yun ay pinupuri ko araw-araw sapagkat ang pandama po ay maraming kahulugan para sa aking buhay. Hindi lang po ang pandama na nadadama ko sa kapwa ko, kundi nadadama ko kung ano ang mga nararapat. Siguro po mga simpleng alam ko po na daanan ito. Bakit nadadama ko po na daanan yun? Hindi ko na dapat po doon ako mag-standby. Isa na po yun sa pandama. Meron naman po yung mga kailangan kong bilhin na nadadama ko na hindi ko naman kailangan. Bakit ko naman bibilhin? Hindi lang po yung mga ganon. Kaya malawak po ang sinasakop ng pandama. Ang pinakamahalaga po doon ay yung pakiramdam o yung nadadama ng tao pag ikaw ay bumibigkas o ikaw ay may nasabi sa iyo na dapat ay you cherish the feelings of others. May isa nga po akong pare na nakausap, nabanggit ko po yun na you have to cherish the feelings of others. Na baka na, ibig sabihin, sabi niya sa akin, sa 12 years na nag-aral ako sa pagkapari, ni minsan hindi ko po narinig o hindi ko napag-aralan na yun mahalaga pala ang damdamin ng isang tao. Sapagkat po yun po sa atin, akala natin hindi po nasaktan. Kung minsan po hindi nagsasalita. Pero sa ngayon po sa aking katayuan, minsan nakapagsalita ako na alam ko na parang hindi ko nasaktan. Pero gusto ko siyang balikan at sasabihin, sorry, nasaktan kita. Kasi iba na po kasi ako. Ang pandama ay yung going back sa mga action na ginawa mo na nabigla ka. Subalit, hindi mo na naisip na yun pala ay nakakasakit sa kapwa. Kaya po, hindi mo na rin mabalikan dahil nasaktan mo na nga. Subalit, ang magagawa mo nga po yan pag malayo po yung tao na nasaktan mo, pwede mo lang naman bawiin sa ngiti. Kasi sa isang ngiti po lamang natin sa kapwa natin, malaki na po ang nagagawa noon. Kasi ang ibig sabihin mo sa ngiti, ay hindi naman pala niya sinasadya, ay hindi naman po, pag ngumitian mo talaga yon. Kung minsan sa isang ngiti lamang, kung minsan gumagaling yung tao. Amen po ba yun? Sino na po ba ang naka-experience na sa isang ngiti mo lamang ay alam na nadama na niya na ikaw pala ay hindi sa kanyang iniisip o kanyang iniisip na yun ang iyong pagkatao. So ating pandama po lamang mga kapatid ay hindi po sa atin lamang sa dinadama natin kung ano ang nasa kundi lahat po ng bagay. Sa lahat ng bagay na minsan ang Panginoon ibinibigay sa atin na damhin mo kung ang kapwa mo ay ito. Kaya kung minsan nasasabihin natin sa kanya, kapatid,
kagaya po ang nangyari, hindi ko na po uulitin, baka masama po ang kanyang loob. Kaya sasabihin ko po, ganit, kapatid, bakit ilan ano na ba? Ano bang nanadamo mo dito sa dambanan ito? Kahit hindi po siya magsalita, alam mo. Kaya kung minsan, pag kinausap mo, nalalaman mo, sasabihin niya ang totoo, na kung ano yung nasa isip mo, kung ano nadadama mo, yun din ang kanyang sinasabi. Kaya, ang Panginoon din, ang banal na Espiritu, ang siyang nagbibigay ng pandama natin ng mabuti, hindi yung nakakasama. Amen po ba yun? Kaya pagka mayroon tayo nadadama na hindi maganda, iwasan lang po natin. Kasi kung minsan ang pandama ay tinatawag natin tinig ng Espiritu. Kasi kung ito ay minsan naman tinig ng masama, sa kabila naman sa kalaban. Kaya kung minsan ikaw ang mag-aano, ang pandama mo na nakakabuti, ay gawin mo. Pero kung ang pandama na nakakasama, ay iwasan mo. Amen po ba yun? So, ang akin lang po, ang aking experience sa pandama, ay medyo nabawasan na po yung mga tactless, yung pagka-tactless ko po. Yung hindi salita ko ng salita na hindi ko po iniisip. So, balit sa binigyan po ako ng pandama, at nasa dambana na po ako, araw-araw na nare-remind, kahit hindi po araw-araw na narito ako, kahit po nasa amin ako, ang pangdama po ay nasa akin na, sapagkat yon ay parte na po ng pagkaalagad ko sa pagkakabigay sa akin ng Espiritu. Kaya po mga kapatid, kung lahat po tayo may pandama, maaari na po, hindi na po tayo magkakaroon ng alitan sa bawat isa. Amen po ba yun? Yun po ang itry po natin na i-practice yung pandama. Kung sakali man nakakasagabal tayo sa isang tao, madadama natin na yun pala yung nakakasagabal, eh wag na natin gawin. Para lahat tayo dito masaya sa dambana. Upang minsan po kasi meron talaga po na kahit nasa dambana araw-araw, kung wala kang pandama, nagagawa mo pa rin yung hindi nararapat. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yung pandama po ay pagnilayan po natin mabuti. Dahil ang pangdama, walang salita. Ang pangdama, walang gawa na ipapakita mo, kundi yung dadamhin mo lang para magawa mo. Hindi mo nakikita sa tao yung pandama niya. Kasi ikaw ang gagawa kung ano yung nararapat. Kaya mga kapatid, ito lang po ang masasabi ko, na yung natanggap natin pandama, ayun ay palawakin natin at palalamin pa natin sa ating puso upang madama po natin lahat, hindi lang sa mga ating kapwa, sa lahat ng bagay, para tayo po ay maging masaya. Magandang umaga po. Purihin, dakilain po natin ang Ama. Salamat po sa kapatid natin na si Tita Josie Tulpo sa kanya pong pagbabahagi sa temang pandama. Palagi po natin tatandaan sa bawat pagtungo po natin dito, ang bawat pandamang pinagkakalob sa atin ng Diyos. Lagi nating lingapin, sikapin na mapalapit po tayo ng gusto sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya lahat po ng may karamdaman, pinsan, basta manalig ka lang, alam ko na andito kami para sa iyo nagdarasal na malalagpasan mo yan kasama ang taong kinalugdan, ang ating mahal na po kuntsing sa bawat pagdulog mo. Muli po, tinatawagan ko po ang upang palawakin at magbigay ng atin sa aking tema, maipahayag po sa inyo ng mapayapa at maayos po. Tinatawagan ko po ang ating Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat minuto at segundo ng aming buhay ay hindi ka nawawalay. Sa pamamagitan ng kinalugdan, kaming lahat ay naaralan upang magkaroon kami ng mainam na pandama na sa iyo ay aming ibibigay sa pamamagitan ng paglilingkod ng buong katapatan at sa kapwa namin nilalang na sa amin ay iyong binigay. Nawa, ang lahat ng mga anak mong inakay mo sa oras na ito ay ganap madama na ikaw ay buhay na totoo
di man mahawakan, di man masilayan, subalit madarama sa kanilang kalooban na ikaw ay tunay na buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam niyo po, habang umuusad ang panahon, napakaraming mga kaganapan na kung sa ating pandama ay hindi natin akalain na aabot tayo sa ganito. Amen po ba yun? Paano sa ganito? Nasa dakong ito'y magkikita-kita tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pandama. Alam niyo po, ito po yung pinakamahalagang sangkap ng ating katawan. Amen? Pandama. Ang ginagamit dyan, puso. So ang puso po natin, yan po yung pinananahanan, ang tunay na templo ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit kung atin pong susuriin, kasi minsan nangyayari po ito sa akin Hindi lang po minsan, halos madalas. Subalit nalalabanan lang po. Natatalo ng isip ang puso Amen? Sapagkat ano po ang nakaugnay sa isip? Nakikita ng mata mo, naririnig ng tenga mo. So kapag ito na pong tatlo ang umiral sa'yo, sasama ang pandama mo. Subalit bakit nalalabanan? Kapag ang nakikita at nararamdaman mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, ano man ang makita mo sa kapwa mo, mangingibabaw pa rin ang pandama na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya mahirap kalabanin. Kaya sa larangan po ng pag-ibig, sa bilang pagkatao, naku, bakit naman niya inibig yun? Hindi naman gwapo. Bulag kasi eka ang puso, walang umata. Sabi ng tao, ano po? Subalit alam niyo po ba, ang ating Ama, bulag din. Sapagkat puso po yung ginagamit niya. Kahit masama, minamahal niya dahil binubuhay niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Totoo po yun. Kaya, bilang isang lingkod po, kung hindi po paghaharian ng Ama ng tunay na pandamang aming puso, hindi na rin po tayo magkikita-kita. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po. Totoo po. Pagluwal pa lang po ng tahanan, ang dami ng mga OCW. Amen? Ang dami ng usisero. Ano ginagawa nila doon? Paglakad, pagdating, paganda ka ng paganda, may mga dalang bag, wala namang pera. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung pandama ng tao na wala sa Diyos. Subalit, nagkakasala po sila. Amen? At malinaw na yung pandama na yun ay mula sa kalaban. Dahil yung mga dinadama po, ay walang isip na ganon. Kundi wala man laman na pera ang bag, kundi lopistik lang, sabi nga ni kapatid na Berhel. At laging maganda, ang mahalaga, ang Diyos ang magbibigay sa amin ng pandamang mainam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, maging kayo rin. Lalo si tatay, sasabihin sa kanya ng mga kamag-anak niya, ano bang napapala mo doon? May nagbago ba? Amen po ba yun? Yun ang pandama. Subalit ikaw na naririto, nakakasaksi, nasasaksihan ng mata mo, nasasaksihan ng puso mo, kapag pinarehas mo ito, ano pang sabihin ng tayo, paglalaban mo pa rin ang para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya napakaselan po ang pandama Alam niyo po, minsan-minsan munti ko nang hindi malabanan yan Totoo po. Sapagkat tao lang, sabi nga. Subalit, walang magiging kwenta ang pagbabahagi ng Diyos sa dakong ito kung mananatili sa isip namin na tao lang tayo. Amen? Kaya nga, may Espiritu Santo upang siya yung magbigay ng tamang pandama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, paano ko yan nalalabanan? Ito po tinuro sa akin ng Panginoon. Isang araw, halos nag-uumiyak po ako, dumudulog sa Kanya. Dahil bilang pagkatao, kapag dinama mo ang sarili mo, kawawa ka talaga. Amen? At kapag yun ang umiral sa'yo mula ulang kang talampakan na kawawa ka, hindi ka na makatutupad para sa kapwa mo. Maiinis ka Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, ano yung pantaman na yun? Tao. Kalaban. Yung dalawa na yan magkasama. Kapag yan po ang pinairal natin, wala pong magiging success. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito po sinagot sa akin ng Ama, Anak, ano ba ang iniluluha mo? Ano ba't nababagot ka sa buhay mo? Alalahanin mo sa tuwina ang tinutupad at ginagampanan ko sa'yo.
At kung ito ang mangingibabaw sa puso mo, baliwala lahat ng nakikita mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po. Kapag sinuri mo, kahit pinakamaliit lang, bakit ka humihinga? Bakit ka nakakakita? Bakit ka nakakakain? Bakit lagi kang busog? Dahil alam mo na dinadama ka ng Diyos at hindi yung binibigay ng kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano po ang sagot? Anak, lagi mong ilagay sa isip at puso mo na ang sa tuwinang kaharap mo'y ako. Gaano man siya kasama upang wag kang masubukan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Ganon kabait ang Diyos. Kahit pala masama, kapag lingkod ka ng Diyos, kailangan pala damhin mo si Kristo ang kaharap mo para malabanan mo yung masama. Amen? Amen po ba yun? Totoo po yun. At yan po yung nagaganap. Sabi nga ni kapatid na Marie, pinaliwanag po sa inyo, yung mga nagbahagi, si Nanay Myrna, at mga umawit pa. Kung inyo pong pagninilayan, sabi ko nga po sa inyo, yung pandama na yan, napakahirap yan isabuhay. Amen? Kung walang magsasabuhay para sa'yo. At yun po yung aking natuklasan sa dakong ito. Nasabi nga, inakay ako hindi dahil sa karamdaman, kundi napuot po ako sa mundo at sa tao. At yun naging pandama ko. Dahil, pakiramdam ko bilang tao, kinawawa ako. Amen? At kapag ito po ang mananahan sa puso ng bawat isa, hindi po masusumpungan ng Diyos. Bakit? Araw-araw gagante, araw-araw makikipaglaban, araw-araw mapupuot. Amen? Subalit salamat sa Diyos, sapagkat ayaw ng Ama na tayo mapunta sa impyerno, may isang gawain at isang apo kunchi na kinalugdan, na sa dakong ito ating nasumpungan upang ang tamang pandama na mula sa Ama ay maiangkop sa ating puso. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ano pa ang pandama? Mahirap itong labanan. Amen? Kapag nauna ng isip, halimbawa po, simple po maghahalimbawa po ako, hindi po ako mangangaral, pero nagaganap po kasi ito sa akin. Halimbawa, may isang nilalang, gusto kong alayan. Gusto ko na alayan bilang pagkatao, ano po. Kapag sinuri ko bilang tao, mayroon naman siya yung ibibigay ko sa kanya. Kaya naman niyang bumili yung ibibigay ko sa kanya. So ano ang magiging laban ng isip mo? Kapag gagamitin ang kalaban ng isip mo, huwag mo nang bigyan. Kaya naman niyang bumili kung ano yung kaya mong ibigay Ano po? So hindi ka tumupad doon sa tamang pandama na gusto mo ibigay sa kanya. Dahil kumontra na yung isip mo. Amen po ba yun? So kapag kumontra yung isip mo, yung udyok ng puso mo, mababaliwala. So ibabaliwala mo yun. Alam niyo po, kung ito'y atas ng Ama, wag niyo pong kukontrahin ang isip niyo. Bakit? Ang kalaban niyo po konsensya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Magsuri po kayo. Sapagkat, simple lang. Kaya, anong sagot? Pag kinontra ng isang kapwa, halimbawa, bibigyan mo pa ba yun? Meron naman yun, kayang bubili. Alam mo ang sagot? Sabi ng Panginoon, anak, huwag mong kontrahin ng kapatid mo. Sapagkat inudyok ko yung ibigay sa kanya. At minsan, yung ibinibigay ng kapwa mo, na alam mong galing sa Diyos, mas mahalaga pa kaysa binili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, hindi po ako nagpaparinig Amen? Hindi po ako nagpaparinig. Merry Christmas po sa inyong lahat. Hindi po kami humihingi ng regalo, kundi gamitin po natin ang pandama upang araw-araw ay maramdaman natin Pasko. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po, paano mo ito mapupunuan? Yung pandama naman ng iba para sa'yo. Halimbawa po, si Nanay Myrna, sa sample ko po. Noong mga panahon na kami nakatira, madalas siya magdamdam sa akin Totoo, bulgar ko po, no? Ang dami nagdadamdam sa akin nung nakatira po kami sa taas. Bababa yan, sinusundan ko. Nararamdaman ko po anak, sundan mo ang kapatid mo. Sabi niya ganon, nahuhuli ko sila doon sa may 3 persona na yon. Kunwari, gugulatin ko. Siyempre, wala naman pong malilihim sa Espiritu. Yan po ang hindi batid ng lahat. Ang paggabay at patnubay ng Espiritu Santo, ginagamit ang puso. At kapag ito nang ginamit mo at umiral na, kahit hindi ka nagkakausap ng harap-harapan, kapag inudyok sa puso mo ng Diyos, gagawin mo pa rin para sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Ito po, itutuloy ko na po. Madalas po yan sa akin nagdadamdam.
Ay, nararamdaman ko, nagdaramdam siya sa akin, lalo ko sinasadya eh. Buhay po ba ang Diyos? Hindi para mag-away. Iniiwasan po niya banal na espiritu. Iniiwasan po niya na siya po ay mapagluwala ng salita. Ay si Kuya Alan po, napakabait po talaga yan. Pakatawad, Nanay Myrna, buburgal kita. Kaya ko ginamit po siya, parang isang pusod na po kami niyan. Si Kuya Alan, napakabait po yan. Pag nagkulong na sila ng kwarto, sa dormitoryo sa taas, sigurado, ang pandaman ng banal na espiritu, iba na, hindi na rin mapalagay. Hahanapin na si Myrna. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po, hindi para pagalitan, kundi ibibigay pa rin ng Ama yung kaukulang damdamin kung paano aapuhapin ng kanyang anak na minamahal. At sa pamamagitan din ng mahal na apo, ay ganun din. Alam niyo po, bakit ganun po nararamdaman ni Nanay Myrna na siya'y magdamdam sa banal na espiritu? Sapagkat nilalabanan ng isip niya. Amen? Hindi niya dinarama yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya, nilalabanan ng isip niya. Kaya nagdaramdam, andyan na naman si Mami, sinundan na naman tayo. Bayo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung mga sample lang. Kaya kung halimbawa ang mahal na apo, sobrang puspos na espiritu at inisa-isa po kayo, wag po kayong magdamdam. Kung kayo nakakatitig sa kanyang mata ng diretso, nangungusap ang kanyang mata sa pamamagitan ng banal na espiritu, at kung may evaluate nyo ang sarili nyo mula ulo hanggang talampakan, mararamdaman nyo kung may kasalanan kayo, mahihiya kayong tumitig sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit ka po nasambit? Sa mall. Makapag ang mahal na apo ay coincidence na sa lubong mo, kapag hindi nakatupad na isang araw, nakuha dyan si Apo, tatago kami. Bakit? Ano ba nakakatakot kay Apo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nadama niya sa sarili niya na hindi siya nakatupad nung araw na yun. Nagtatago. So, konsensya na po yun, di ba po? Amen po ba yun? Mga kapatid, huwag niyo pong kalabanin ang pandaman niyo. Buhay po ba ang Diyos? Kapag sinasabi ng puso niyo, mahal niyo si kapatid na Marisa, ilantad niyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag sinasabi ng puso niyo, mahal niyo si Apo Kunching, ilantad niyo. O sino pa man. May iba't ibang paraan. Hindi po sa salapi, hindi rin sa bagay. Kundi ipadama niyo po. Sapagkat sino man ang mahalin natin sa lahat ng ito, ang minahal natin ay isa lang, ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, nakakatuwa ano? Yun po yung unang pinatay sa akin ng Diyos eh. Yung pandama. Dahil nung una po ako napunta sa dakong ito, sobrang puot ng puso ko. Sobrang puot talaga. Walang puwang para magpatawad. Walang puwang para magmahal. Subalit sabi ni kapatid na Pearl, hanggat hindi mo yan isinusuko, hindi ka makakalaya. Amen? Bakit? Kapag mas lamang sa iyo ang pagkatao, bibigyan mo ng rason ng sarili mo. So hindi mo makikita ang rason ng iba. Kaya, lalo nagingit-ngit ka. Amen po ba yun? Ngayon, alam niyo po, baliktad na. Isang tabi mo ang sarili mo, bigyan mo ng rason ng kapwa mo, hindi ka masasaktan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po. Bakit? Ano pong dinadama? Okay lang, kahit hindi nila ako mahal. Ang mahalaga, mahal na mahal ako ng Diyos. Umaapaw ang pagmamahal sa akin ng Diyos, kaya pinamimigay ko. Amen po ba yun? Hindi man ako mahalin ni kapatid na Myrna, hindi ako mahalin ni Kuya Alan, o kahit sino pa man, hindi ako magsiselos. Bakit? Dahil ang pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa akin ay umaapaw na sa aking ulo, kaya pinamimigay ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po yan pagyayabang. Totoo po. Totoo po. Kaya sabi ko nga, Ama, totoo po ito, hindi po ito kasinungalingan. Dinig na dinig ko po ito nung isang araw at nasambit ko po sa mahal na apo. Sabi ng Ama, anak, nagmasid ako sa mundo. Napakarami, napakabihasa mangaral. Napakarami magulat ng aking mga aral. Subalit anak ang nakalulumbay. Sa oras na, kailangan ng ito pa rin. Ang dami nawawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po ba yun, Kuya Marcos? Opo. Totoo po yun. Ang daming nawawala sa oras na napagsasabuhay. Amen? Kaya mga kapatid, bawat araw, ito po yung iwanan ko sa inyo, ang sarap magpahayag, ano po. Subalit hindi po ito magtuturo, sapagkat itinuro po sa akin ng banal na Espiritu, at sa pamamagitan po na ating mahal na Apo, inaaral araw-araw, ang pandama ay napakalaga. Ang pandama ay isang dignidad. Amen? Para sa akin. Sapagkat,
ito po yung gawain ng puso. Ang puso ay walang mata, subalit nakakakita. At yun po yung totoong pandama. Titigan mo lang, kapag bumulong na sa puso mo na, anak, kailangan mo natupdin ito. Tutupdin mo kahit wala ka. Sapagkat alam mo ang nag-atas sa iyo ang Diyos. Amen? Amen po ba yun? Subalit, alam nyo po, nakakalumbay. Sobrang nakakalumbay. Nalulumbay ang Diyos. Na sa bawat pandama, naroon yung kaukulang ginagawa nilang defense mechanism, yung salitang kalooban ng Diyos. Kapag hindi ka ba nagbigay, kalooban nyo ng Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang hirap, no? Pero, sabi ko nga, Ama, salamat sa'yo na mahirap hanapin kung ano yung taglay mo para sa kapwa mo. Subalit kaya inuulat mo dahil nararanasan mo, hindi upang ipangaral, kundi upang damhin. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang kanyang damdamin? Ano ba ang laman ng puso niya? Bakit kanya pinili na sa araw na ito'y naririto? Bakit kanya pinili na sa araw na ito'y inakay ka? Bakit kanya pinili para bigyan kanya ng bahagi ng liwanag upang tumupad, gumanap, at tuwirang maiangkop ang puso niya sa kanya, hindi sa kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito naman po ang pinakamalakas na benepisyo. Kahit hindi kayo magsalita, kapag ang puso niyo po ay totoong may pandama mula sa Diyos, ang kapwa niyo pandama na mula sa Diyos, yun ang dadama sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya hindi pwedeng turuan. Amen? Isasample ko ulit si Nanay Myrna. Halos 1 taon po yun. Lagi yan tumatakas. Patawad po, kailangan ko pong sambitin. Tumatakas yun. Almost 2 years pala. Dahil 2 taon po kami magkasama sa taas. Mami, ngayong week, halimbawa, itong week na to, nakita kami, ano po, ilang araw ka na namang aalis sa 1 linggo. Ganyan na nakatiting na ganon. Mami, ano po kasi, gagawin ko na lang po tatlong araw po, kibali, 4 na araw po ako sa dambana, 3 araw po ako sa labas. Sige, ganyan lang po, ganyan lang. Subalit ang hindi po niya batid, nung mga pagkakataon na yon, maging sa katawan nating mahal na Apo Kunching, pinakikita kung anong ginagawa niya sa labas. At kapag tumatal na yung takda na muli siyang darating, tatanungin po sa kanya pasimple, kumita ka ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, doon niya nagdaramdam eh. Anak, paano kung tupdin sa'yo ng Diyos na ang kinikita mo'y ibigay niya ng higit pa sa'yo? Buhay po ba ang Diyos? Kaya wag niyo pong susubukin ang kaya ng Diyos. Bakit ko si kapatid na Myrna ang sinampol ko? Sapagkat totoo po yun. Totoo at naramdaman niya. Subalit ng tuwirang ibinigay na sa Diyos, na siya yung tutupad at hindi siya, tingnan nyo nga, hindi tumatanda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ay, Ama, kaya alam nyo po, kawawa kaya ang banal na espiritu, troubleshooter. No? Troubleshooter ang banal na espiritu. Sapagkat, kung ano'y nararamdaman mo, pag kulang, pupunuan niya. Pag wala ka, bibigyan ka niya. O ano naman ang kailangan ibalik natin sa Diyos? Mga kapatid, ang sarap magsalita, no? Yun po kasi yung nagaganap. Kaya, nawa po, kung kayo lang po, tayong lahat lang po ay makakahukay ng mas malalim, malawak. Malawak. Hindi po makapagtatanim ng puot. Totoo po yun. Hindi makakapagtanim ng puot, hindi makapagtatanim ng inggit. Amen? Sapagkat yung dalawang yan ang pahatid ng kalaban eh. Kapag umiral na sa'yo yung puot, kasalubong na yun ay kasabay na yung inggit. So pag magkasama yung dalawa na yan, wala na. Talo ka na. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nung time na si Nanay Myrna po, Nanay Myrna, ano po? Alam niyo po, nung mga pagkakataon po na yon, nung naapuhap naman po siya ng banal na espiritu ng kapuspusan sa kanyang sarili, unti-unti nag-eliminate po siya. Instead na 3 days na siyang wala, naging 2 days ngayon. Wow, may pagbabago, ano po? Hanggang lumipas na lumipas, hindi po niya alam, dinudulog ng mahal na Apo. Dinudulog.
ng mahal na Apo at dinudulog po namin sa taas na isang araw ay manatili na siya doon sa taas. Hindi na siya tatakas, ano po. Pero alam niyo po, ang ginagawa niyan sa akin, advance to be recognized. Pagkatapos ng week na to, hindi pa dumarating ang sunod na week, ipapaalam na po para sa sunod na week. Buhay po ba ang Diyos? Natatawa po ako. Natatawa po. Kaya ko po ito kwento sa inyo, hindi para ipahiya si Nanay Myrna. Para ipakita po sa inyo na walang malilihim sa Espiritu. Kapag ang damdamin mo ay inugnay mo sa ating Panginoon, kapwa damdamin na mula sa Diyos ang dadama rin sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, huwag niyo pong pahirapan ang puso niyo. Mahirap po maging salawahan eh. Amen? Sapagkat yun po ang dumadama, yun po ang gagamitin natin sa pandama, mahirap po na mamasyal sa dalawang ilog. Kaya kailangan maging stick to one po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sa katotohanan lang, muntik na ako matukso sa ganyan eh. Yung mamamangka sa dalawang ilog. Ano po, sabihin ng tao, ano kayo mamamangka? Kalaban ko ang sarili ko, kalaban ko ang Espiritu. So, ang nangunguna po doon, yung gusto ko lang talaga. Kasi hindi ko alam kung paano eh. Siyempre po, kaya nga kami tumira dito eh. 2 taon kaming tumira dito para isabit namin ang aming sarili kay God na hindi na namin siya pagtataksilan pa. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Mahirap ibigay ng buong buo kung hindi mo kilala ang pagbibigyan mo. Amen? Baka mamaya, married pala siya, hindi siya single. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, ayan po, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Ang pandama na ibinigay ng ating Panginoon ay pandama. Hindi man kabuuan na magagawa ang ginagampanan ng Diyos, subalit yung madalas mong magamit, yun po yung pinadadama ng Diyos. Ano po yun? Yung puso mo. Yung puso mo na sabi nga, baliktad po ngayon eh. Hindi na nga sarili mo ang kaaawaan mo eh. Kahit alam mong wala ka, kahit alam mong walang-wala ka, kapag may pinadama ang Diyos para sa iyo na gagawin mo, doon na ililipat ang awa mo para magawa mo ang para sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Amen po ba yon? Nawa po, tayong lahat makatupad ngayon ng ganon. Sapagkat Pasko, hindi po kami namamasko sa inyo pong mga tahanan, sa labas. Nasabi nga, ang uso po ngayon, hindi na tinatanggap ng mga bata yung tinapay lang. Yung 20 pesos na malutong, masaya na sila. Amen po ba yun? Yung sa mga bata, hindi kagaya nung unang panahon. Ang pandama ng mga bata nung unang panahon, may kaakibat pa ng mga plastic para lagyan ng tinapay. Nagbabahay-bahay. Amen? Naabutan ko pa po yun eh. Subalit, minsan, naroon yung, makikita mo talaga yung kadamutan ng tao. Ano po? Mga kapatid, pandama. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung magaganap sa'yo. So, kung ang magiging pandama ng bawat isa ay tuwirang mapagmahal, kanino man, hindi pagkakait ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ano man ang kanyang kailangan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, para sabihin ko po sa inyo, at kung kayo po'y nangungumusta sa akin, hanggang sa ngayon, buhay na buhay ang aking espiritu na mula sa Diyos, buhay na buhay. Nasabi nga, mawala man ang lahat, ang mahalagay may Diyos, nabubuhay sa'yo, dadama sa'yo, hindi man kayang ibigay ng kapwa mo. Subalit kapag siyang kumilos, makakamtan mo ang lahat sa buhay mo. Buhay po bang Diyos? Kaya eto po, nasa harapan ninyo, magsasyam na taon na alagad, hindi ipinagmamalaki ang sarili, kundi ang ipinagmamalaki ay ang Diyos na tumutupad at gumaganap sa aming buhay. Nasabi nga, lahat ng nakamtan ko sa dakong ito, na mula sa Diyos, hindi ko sasabihin sa inyong naghirap ako. Yumaman ako sa dakong ito. Hindi ako naghirap sa dakong ito. Wala akong pera dahil mahirap ako. Subalit nang masumpungan ko ang dakong ito, napakayaman ko. Buhay po ba ang Diyos? Mayaman, hindi man sa salapi, subalit sa pagmamahal ng Diyos, umaapaw sa aking ulo, kaya naipamimigay ko sapagkat alam ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito.
Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po yung pagpapahayag ni Mother na sinampol po niya si Tita Mirna. Kaya galak na galak po siya dun sa gilid. Nag-uumapo po niyang kalooban. Salamat po, Mother, sa pinagkaloob sa inyo ng Panginoon na pandama, na ibahagi niyo po ang malawak na tema na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Marapat po sana nakapandama na sususugan daw po ni Tita Mirna na hanggang wala pa po ang ating manapukunching ang ibinahagi po ni Mother. Kaya nais ko pong tawagan ang ating kapatid na si Tita Mirna. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sadya pong ganun, takda-takda, minsan, hindi ako natatawag, subalit ito po, inaangking kong kalooban ng Diyos. Alam niyo po, katotohanan po lahat yung binahagi ng ating Mother of the House at maging ang mahal na Apo, naririnig po niya tayo. Ito pong harap ng tabernakulong ito, kung saan nung patuloy akong inaakay ng Diyos sa dakong ito, bugbog po ako dyan ng pangaral mula sa Diyos. At nung mga panahon na yon, buhay pa po ang kapatid na Irma, alagad na yumao. 3 po kami, ang tawag po sa amin ng espiritu ay tungko ng kalan. Totoo po yun, pag ako po ay humayo, siyempre po mahirap lang, wala naman pinagkukunan, tapos araw-araw namamasahe. Totoo po mga kapatid ng mga panahon, daman-dama ko po ang hirap ng buhay. Napakahirap, sabi ko, ganito po ang lagi namumutawi sa labi ko. Ay, hindi po, laging lumulwal sa bibig ko. Hindi ko siya tinatawag ng Mother of the House. Si kapatid na Marisa. Di ba, Papa? Ang galing-galing niyang magsalita. Di, bigyan niya tayo ng pera. Yan, ganyan po. Siyempre, di po ba? Subalit, sa kabila po ng lahat, 9 na taon na po kaming hinirang. Si Mother, 9 na taon. Sa totoo lang po, mula noon, daing ako ng daing hirap na hirap. Subalit, hindi ko alam kung paano kaming nabuhay. Sino po ba ang dahilan ba't kami nabuhay? Laging sinasabi sa akin ng mahal na Apo, ng banal na espiritu, hirap na hirap po sa akin ng banal na espiritu kasi, siyempre po, may mga kapatid ako, may magulang na minsan, di po ba, ang mga nanay, masaya pag naaabutan mo ng paunti-unti. Sabi ko, ano iaabot ko sa magulang ko? Anong gusto mong bumili ng gano'n, ganito? At kami po kasi, sa totoo lang mga kapatid, siguro po takda na ito, na nung mga panahon na nakatira kami dito, isa po si Mother sa aming anghel. Ako po yung kasama niyang namamalengke, na para po akong bata, basta pag namalengke, pagagaling na inaalo po ako, bibili ko ng tsinelas, kahit po yun doon lang sa palengke. Ako po yung taga-bit-bit ng mga, yung ginagapan Tita Emma, ako po yung taga-bit-bit ng mga bag. Antulin po niya maglakad. Minsan, pag nasa pagkatao ako, sabi ko sa mga bote ng patis at mga 10 kilong karne, sabi ko, Diyos ko, di po ba? Tapos siya po ang bilis-bilis maglakad. Pag naka-espiritu naman po kami, ang bilis. Sabi ko sa sarili ko, Mami, ang saya ng buhay na ganito. Pag may nakita pa tayong mga kapatid sa palengke, may pag-uwi mo, may mga prutas, may mga, ito, sa inyo to, ito, bigay mo to sa mahal na Apo. Diba? Talagang nararamdaman mo yung pagkilos ng Diyos. Siyempre po, yung may konting tinig na pahiramang Diyos, yun po yung gusto kong bigyang linaw sa inyo kung ano yung sinasabi ni Mami na ako'y lumalayas. Totoo po yun. Ako po, tumatanggap ako dati ng mga function, yung maawit-awit po, minsan kung anong okasyon, para magkapera. Subalit pagdating ko dito, hindi po makakaila. Talagang pinagtatakan ko po. Minsan sabi ng tinig ko, kumusta ka? Kumita ka ba? Hindi po ako kumanta. Kinakaila ko, hindi po. Mami, lumabas po ako ng Maynila. Subalit katotohanan walang malilihim sa espiritu. Kahit kumita ka ng 2,000, 3,000, o kung magkano, may ilang araw lang, wala na. Sabi ko sa sarili ko, mga kapatid, pakinggan po ninyo, ito po ay aral. Ito po ay isang patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa aking buhay, sa kabiyak ng puso ko, at sa sino mang magtitibay. Sabi ko, anong kaparaanan? Gusto naming magtrabaho, hindi kami makapagtrabaho. Ang kabiyak ng puso, kailangan araw-araw nasa piano. Ako lang, sabi ko, ako lang. Di ba po yan Diyos, di ba alam ng Diyos yun? Ako lang ang pwedeng umalis, ang maghanap buhay. Hindi ko po matanggap kay Mother yung sinasabi niya na, manahan ka, kikilos ang Diyos.
Mga kapatid, kapag wala kang pandamang mula sa Diyos at hindi mo naramdaman ang damdaming mula sa Diyos, hindi nyo po talaga mauunawaan. Hindi, mga kapatid. Sapagat sabi ko, paano ang buhay natin ganito? Tandang-tanda ko po, may isang kapatid na ngayon ay wala na. Ano ba'y buhay niyong mag-asawa na yan? Ganyan kayo habang buhay, mamamatay na kayo sa ganyan. Hindi ko po ikinagagalak ang pagkawalan niya. Purihin ang Diyos. Awa ng Diyos, nawa kapiling siya ng Ama. Naroon yung mga takot na, oo nga, Papa. Ganun pa. Oo nga, ano ba ang buhay natin ganito? Hindi tayo makabili ng gano'n, ng ganito. Anong kaparaan ang sinasabi? Yan, sabi ko, si kapatid na Marisa, hindi ko alam kung normal pa. Pag nakita ka na, susundan ka na. Pasubali ko sa'yo, pasubali ko sa'yo. Mga kapatid, nakakagalak, subalit. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Totoo po yun. Kung hindi ako magpapakatotoo doon sa sinasabi niya, maaaring mayroong magkasala. Totoo kaya yung binabahagi ng mother of the house. Ang mahal na apo, Kunching, parang hindi ko alam kung kakayanin ko yun. Hindi po kami natutulog halos. 3:00 ng madaling araw, pagbangon namin, diyan kami. Diyan kami, lahat ng natutulog dito, nagpupuri diyan sa gilid ng kalsada na yan. Sabi ko, ano ba to? Ganito, magpupuri, maglilinis ng altar, magigising, gagawain. Araw-araw ganon. Meron pong 2 taon din akong nakapanahan dito sa Dambana. At dito sa dakong banal na ito, dito ko naramdaman ang pagdarang ng, dinarang talaga ako ng Panginoon. Dinarang ako. Nung hindi ako madarang, hindi ako makuha sa pagdarang. Dito na po ako dinarang, dito po, sa dakong ito, dito po. Hanggang sa pagtityaga ng Panginoon sa akin, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, at yan po si Mother, ginamit po talaga. Totoo po yung sinasabi niya. At kung di po ako nagkakamali, merong ilang kapatid rin po yung, alam mo ba yan, wala nang ginawa sa akin yan, kundi hindi ko alam kung anong espiritu yung lagi na lang akong pinagsasabihan. Ano po? Samantalang kung mabuting espiritu ka ako yun, di bigyan niya ako ng pera. Ganun po yung pangunawa ko, mga kapatid. Subalit ngayon, puputulin ko na po dahil alam ko po may magbabahagi pa. Hindi ko naman po sinasabing kami nagkapera, hindi po. Subalit, nung maramdaman ko na ako rin naman po sa sarili ko ay dumudulog. Hindi naman po siguro ako pipiliin ng ating Ama na mapabilang sa kanya mga hinirang. Kung hindi batid ng Diyos yung mayroon akong damdamin at may pandama akong kaya niyang antigin at sa sandaling maantig, mababago. At yun nga po, nung dumating yung pagkakataon na yun, parang naramdaman ko na parang ayaw na umalis ng katawan ko. Yung huli ko pong pag-awit, yung pagtakas ko po na pag-awit, umuwi po ako sa Kabiyak na Puso, may sugat sa tuhod. Nadapa po ako. Mga kapatid, ang ginagawa ko po habang kumakanta ko, naka-ano po ang cellphone, pinarinig ko sa kanila, ayun, kumakanta ko. Nadapa po ako, walang ulan, nadapa po ako, alam niyo po, dito ako nagkasugat sa 2 tuhod at saka sa kamay. Sabi ng Kabiyak ng Puso, yan, padama na yan. Damhin mo, padama na ng Diyos sa'yo yan. Baka sa susunod, masubasub ka na. Pinadadaba sa'yo ng Kristo yung nadapa siya. Nadapa, di po ba? Sa susunod, masubasub ka na. Pag uwi mo, baka mukha ko na yung basag. Sabi ko nga po sa Panginoon, nung nararamdaman ko na hindi ko kaya, kung ako lang sa sarili kong damdamin yung magtutugot sa sarili ko. Kasi maganda naman po yung layunin ko. Gusto kong kumita ng konting pera. Kasi siyempre, mahirap lang po kami. May mga kapatid ako, may magulang ako na sa puso ko, gusto kong naaabutan yung magulang ko, gusto ko siyang mapagalak. Kaya po mga kapatid kong minamahal, ano po yung aral na nakuha ko dito? Nung mga bandang huli po na parang nararamdaman ni Mother na nagagalit ako, parang hindi na po nangungusap. Isipin nyo naman po kahit natutulog, inaanto ka pa, mangungusap. Nakatayo ka sa terrace, mangungusap. Puro po pangungusap. Hindi naman, wala naman po akong masyadong pinipilit kong maramdaman. Subalit, inaagaw po ako nung isip ko na gusto kong kumita ng pera. Ngayon po, mga minamahal ko mga kapatid, sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos, sa pandamang ibinigay niya, tuwirang nagpadama po siya sa puso ko, may kaparaanan pala ang Diyos na ngayon po, araw-araw nakapaglilingkod,
kahit papano, pagkakataon na po para pasalamatan ko yung aming bisikletang sinasakyan, ay aming motor na sinasakyan, na sa kaparaanan niya, dati na kailangan ko, sabi ko, sa isang linggo, sa isang buwan, kailangan natin, ang pamasahin natin, kailangan at least 3,500 to 4,000. Eh, yung pagkain natin, yung nasaan natin kukunin, yan po yung mga tanong ko. Ngayon, wala na po. Sabi ko, Diyos ko, itinahan mo kami sa gawaing ito, kaya po ngayon, pinananaligan ko na buhay ka. At siya na po talaga yung kumikilos. Hindi ko na po naintindihan. Noon ng araw nga po, trabaho ko ng trabaho, hindi po ako nakakarating sa SM. Kaya lang po ngayon na bahagi ko to, sinambit po ni Mother. At kadalasan, pag nakasalubong mo doon ng mahal na apo, nagkakagalakan kayo sapagkat parang may mga pera ang mga anak ng Diyos. Ano po, kahit nagpapalamig ka lang doon, kahit nagpapalamig ka lang, nagkakatuwaan, pero hindi po kami nagtatago. Kami po, pag nakita namin ang mahal na apo, dinadaluhong po namin, galak na galak po kami na magkita-kita kami. At sa kabutihan ng Diyos, ngayon po, may panggasolina, kumakain ka sa oras, may pangmerienda, at baligtad. Ngayon, takot na takot akong dumating yung araw na, halimbawa, may okasyon. Naku, paano ba to? Kailangan tong okasyon na to magawa ng ibang paraan. Parang ayaw mong umabsent. Parang ayaw mong mawala sa gawain. Parang pag meron kang na-miss dun sa gawain, uhaw ka. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Napakarami pong bagay na nais kong ipatotoo dun sa pahayag ni Mother. Kulang po yun. Hirap na hirap sa akin ang Panginoon. Ngayon po bang naramdaman ko na siya? Pababayaan ko pa po bang mawala yon? Kaya po ngayon sa tuwing nasamot dalangin ko, ang pandamang ibinigay niya, wag nang mawala, wag na akong mawalay sa Kanya. At ang papurit parangal sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng taong ginamit, mga ginagamit, ating minamahal na Apo Kunching. Sa totoo lang, kapag nagmimensahe ang banal na Espiritu, maging sa gawaing panlabas, narinig ko po ito. Ayaw po niya nung sa tuwin ay sinasambit yung salamat sa katauhan ng Apo Kunching na kinalugdan. Ayaw niya po. Ito po yung narinig ko nung huling pahayag ng banal na Espiritu. Subalit, hindi nga natin mapigilan sa ating mga puso. Hindi po natin mapigilan sapagkat ngayon naramdaman mo sa sarili mo na hindi nga bababa ang Diyos upang maramdaman mong buhay siya, kundi sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo na nagpaunawa at nagbigay ng damdamin ko. Ganon din po sa ating kapatid na Mother of the House. Mami, salamat po. Hinihingi ko po ng lahat ang pagkukulang ko, subalit ang mahalaga kung ano ako ngayon, kung sino ako ngayon, hinihiling ko pong dagdagan mo pa po yung mainam na pandama na taglay ko at hindi lamang sa pagsasalita kundi maisabuhay kong ganap ang pawang kalooban mo. Maraming salamat po at muli mapagpalang umaga. Amen. Hello. Tunay nga pong kay dakila ng Diyos sa bawat lahat po sa atin na binigay ng Panginoon na pandama. Salamat po sa lahat po ng mga kapatid namin nagsipagbahagi sa umaga po, sa panghapon na pong ito. Maraming po salamat. Inaanyayahan na po ang lahat upang sama-sama po nating awitin ang itinuturo natin ng Panginoon.